Umakyat ka rito. Uy. Aba, nakahuli ka talaga. Sandali, ako ang nakahuli sa isdang yan. Nakahuli ka, nagtatrabaho ka lang naman sa Zhao family. Paano magiging iyo ang isda? 3,000 yuan, kunin mo at umalis ka. Ang isdang ito. Ang halaga nito sa merkado ay hindi bababa sa 300,000. 300,000? 3 taon nang nakaratay sa ospital ang nanay mo. Sino ang gumastos sa gamot? Sa loob ng 3 taon na ito, ikaw. Kumain ka sa pagkain ng Zhao family. Tumira ka sa bahay ng Zhao family. At hihingian mo pa ako ng 300,000. Hindi ko na kailangan ang pera. Pero ang isda. Pinaghirapan ko iyan na may panganib sa buhay ko. Bigyan mo man lang ako ng paliwanag. Paliwanag? Ako ang magbibigay sa iyo ng paliwanag. Nasa Zhao family ka na. 3 taon ka nang libre ang kain at tirahan. Nagtatrabaho ka sa Zhao family. Ang isda ay nahuli sa bangka namin. Ano ang kinalaman mo? Tay, kuya, ano po ang ginagawa nyo? Yeah. Huwag. Pabayaan niyong umalis siya. Kuroshyo. May isang lugar na ako lang ang nakakaalam. Ang operasyon ng nanay mo. Kakailanganin ng hindi bababa sa 200,000. Kailangan mong makaisip agad ng paraan. Kuya Feng, kunin mo ito. Gastusin mo na lang para sa sarili mo. Saan galing yan? Naipon ko yan, huwag mo nang itanong. CJ. Ang sinasabi ko ay ang pera ng pamilya. Bakit hindi magtugma lagi? Zhaoya, sa iba ka pa kumakampi. Tay, sarili kong pera ito. Pinag-ipunan ko iyan mula sa pagtatrabaho. Pera mula sa pagtatrabaho. Kumakain ka sa amin at nakatira ka sa amin. Saan mo nakuha ang pera mo? Hindi ba pera pa rin ng Zhao family yan? Tay. Hindi dapat magalit sa ganitong tao. Hindi siya worth it. Sakto, simula sa susunod na buwan. Ililipat si Chen Feng sa backroom para maghugas ng bangka. Bababaan ng 2,000 ang buwan ng sahod. Sa totoo lang, yan lang din naman ang silbi niya. Kuya, hindi po pwede yan. Araw-araw siyang pumapalaot ng 4:00 ng madaling araw. Bumabalik lang siya ng 8:00 o 9:00 ng gabi. Tumahimik ka, Xiang. Nang pumunta siya sa Zhao family ko. Kailangan niyang sumunod sa mga patakaran ng Zhao family. Ikaw nga naman. Kumakampi ka pa sa iba. Pasensya na. Kahit ano, hindi ko pa rin magawang tama. Huwag kang umiyak. Ang dapat umiyak. Hindi ikaw. Panahon na. Sobrang delikado. Talagang pupunta ka. Ngayon, sa harap ng lahat. Ipinapahayag ko na si Chen Feng mula ngayon. Ay itinitiwalag ng Sihai Fishing Club. Tinanggal na. Mula ngayon. Wala ka ng anumang kaugnayan sa Zhao family. Ang mga gamit mo. Naayos ko na para sa'yo. Dalhin mo na at umalis ka. Alisin mo ang paa mo. O, gusto mo pa akong bulpihin, Tara? Dito ka tumira. Subukan mong ang galawin ako. Chen Feng. Huwag mong sisihin kung naging matigas ako. 3 taon ka na sa pamilya Zhao. Ano ang nagawa mo para sa pamilya Zhao? Ano ang ambag mo? Hanggang dito ka na lang sa buhay na to. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Pwede mo akong sabihan. Pero wag mong isali ang nanay ko. Tama na. Tama na. Tay, kuya. Sobra na kayo. Chen Feng, kung aalis siya, sasama ako sa kanya. Ikaw. Ano ang sabi mo? Ikinasal ako kay Chen Feng. Kung nasaan siya, naroon din ako. Mula ngayon. Ako, Zhaoya. Wala akong pamilyang tulad ninyo. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Sa pamilya Zhao, wala akong ganyang anak na babae. Yeah. Gagawin kong maayos ang buhay mo.
Sisiguraduhin kong magiging maayos ang kalagayan mo. 20 taon na akong kasama ng barkong ito. Nakapanakbo na ito sa South Sea. Nakaraos na sa mga bagyo. Ngayon, sayo na ito. Tiyo Zhao, hindi ko kayang bilhin ang barkong ito. Sino bang nagsabing bilhin mo? Upahan mo lang 500 sa isang buwan. Magbayad ka na lang pag may huli ka na. Huwag mo akong ipahiya. Dapat may mayaambag pa itong pera. Hindi pwede. Iyan ang iniwan sa iyo ng nanay mo. Wala na ang nanay ko. Ikaw na lang ang tanging kamag-anak ko ngayon. Katamtaman lang ang kalidad. 3,000 lang ang pinakamataas kong maibibigay. Boss, pakitingnan pa ng maigi. Galing ito sa Lao Feng Xiang. 3,250. Bahala ka kung gusto mo o hindi. Hindi ko na ipagpapalit. Tara na. Chen Feng, kung wala kang pera, paano ka lalayad? Paano ka bibili ng krudo? Paano ka bibili ng pain? Ibibigay ko. Boss Lei. Gusto ko sanang umutang muna ng ilang kawit at pain. Kapag may huli ako, sayo muna ako magbabayad. Oh. Hindi ba iyan ang aso ng pamilya Zhao? Narinig kong si Boss Zhao. Itinapon ka na parang basura. Nakipag-usap na si Boss Zhao. Sino pang mangangahas magbenta sayo? Parang binabangga mo pa siya. Haha. May 1,750 pa sa passbook. Kabuuan, 5,250. Kuya Feng. Ito na ang lahat ng naipon ko. Naniniwala ako sayo. Yeah. Tandaan mo. Ito na ang huling pagkakataon. Nahahayaan kitang maghirap. Mula ngayon. Ako, Chen Feng. Hindi na magpapahintulot na apihin ka ng kahit sino. Kuya Feng, ano ito? Ang lihim na reseta na iniwan ng tatay ko. Ang isda mula sa Kurosyo. Ang lasa lang na ito ang kilala ko. Bukas ng madaling araw. Lalayag na ako. Hoy, bata. Alam mo ba kung anong lugar? Ang Kurosyo. Walang nakakabalik mula roon. Noong nakaraang taon, may isang mangingisda na nagpunta roon gamit ang bago niyang bangka. 3 araw siyang hinanap ng Coast Guard. Sira-sira na ang bangka niya nang matagpuan. Alam ko po. Dala ko na ang kumpas para sa direksyon. Pampalipas oras na gamit. At ang backpack na ito. Kumpleto ang gamit ko sa pag-fishing. Bahala na po kayo roon. May sariling buhay ang dagat. Aalis na ako agad. Nasa itaas na ang numero ko. Alam na ng lahat ng mga kasamahan ko. Kapag may nangyari, tawagan niyo ako. Bumaba ng 3 antas ang temperatura ng tubig. Nagbago na ang agos ng dagat. Eksakto rito sa malapit. Ito ang pagmamay-ari ng pamilya Zhao. Yung bangkang nasira noong nakaraang taon. Hindi maganda to. Huwag na huwag kang magpapatalo ngayon. Uy, Chen Feng. Balita ko, dala mo raw ang butas-butas mong bangka para magpakamatay. Hahaha. Tumingin ka muna sa salamin bago ka kumilos. Bagay ka ba talagang pumunta sa Kurosyo? Ah, teka. Pinapaayos na ng ospital ang bayarin. Kapag hindi mo pa binayaran, ililipat na kayo sa ordinaryong ward. Tutal, wala ka namang pambayad. Zhao Li. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ako mamamatay rito. Hinding-hindi. Gustong tumakas. Mas gusto kong mabuhay kaysa sayo. Kuya Feng. Naniniwala ako sayo. Sabi ko sayo. Hindi ko nahahayaang mahirapan ka pa.
Halika rito. Yeah. Tayo. Magkakapera na. Diyos ko. Ito ay isang malalim na lambat sa dagat. Nag-aalaga ng bluefin tuna, di ba? Ang laki naman nito. Siguro nasa 3 hanggang 400 libra. Oh. Hindi ba ito yung manugang ng pamilya Zhao? Ano? Anong basurang nahuli mo na naman para ibenta? Ito ba ang huli mo? Isang top grade na bluefin tuna. Mula sa malalim na dagat. Napakalaki. Kahit paano, nasa 300 libra to. Ang ganda ng kalidad, ang daming taba. Hindi na ito kayang pigilan ng mga Zhao. Napakalaki ng isdang to. Chen Feng. Hindi, Kuya Feng. Bibilhin ko ang isdang yan ng 500,000. Ay sisend ko na ang bayad ngayon din. 500,000, 500,000. Isang isda, 500,000. Ang isdang ito sa merkado. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyon. 500,000. Itago mo na lang. Huwag Kuya Feng. 800,000 pwede ba? Cash. Hindi mo kaya ang isdang ito? Hindi mo kaya ang presyo nito? Wang. Siya ang may-ari ng pinakamalaking restaurant ng Japanese food sa lungsod. Kay gandang isda. Galing sa malalim na bahagi ng Kurosyo. Bluefin tuna na lumaki sa natural na dagat. Lampas 300 libra. Ang taba ay pantay na pantay. Ito ang pinakamataas na kalidad ng otoro. Ikaw na ang magpresyo. Wang, sandali. Nauna na akong makipagkasundo sa isdang ito. Nag-alok na ako ng 800,000. 800,000, minamaliit mo ba ang isdang ito? O minamaliit mo ang sarili mo? 2 milyon. Akin na ang isdang ito. Kumpleto na ang mga dokumento, di ba? Magkano ang gusto mo? 2 milyon pero may kondisyon ako. Lahat ng mahuhuli mong tuna. Dapat sa akin mo unang ibenta. Hindi kita lulugiin sa presyo. Deal. Nasa akin ang permit at rehistro ng barko. Hindi na mapuputol ang gamutan ni nanay. Pasok ang pera. Hindi na mapuputol ang gamutan ni nanay. Kuya Feng, nakauwi ka na. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Narinig kong pumunta ka sa Kurosyo. Sobrang nag-alala ako. Sobrang nag-alala ako. Nasaan ka? Susunduin kita. Nasaan ka? Susunduin kita. Napakagandang barko. 40 taon na akong naglalayad. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang barko. Tio Zhao, kayo ang maunang magbukas ng alak na ito. Ang mahal ng barkong ito, di ba? Mukhang aabot ng 7 hanggang 800,000. Tama ka. Narinig niyo ba yung isda ni Chen Feng? Naibenta niya ng 2 milyon. Akala ko kung sino na. Siya lang pala yung manugang naming dukha. Nagkapera lang, nagyayabang na agad. Ang tagay na ito ay para sa dagat. Sana'y ilayo ako sa panganib. Ang tagay na ito ay para kay Tio Zhao. Salamat sa pagtulong sa akin. Noong mga panahong wala akong wala. Hoy, nakikipag-usap ako sa'yo, nabibingi ka ba? Kuya Feng. Narinig ko, nagtatrabaho ka na mag-isa. Isama mo ako. Gusto kitang katrabaho. Ako rin. Ang tuso ng hayop na si Zhao Sihai. 15 taon na kaming nagtatrabaho, hindi man lang tinaasan. Ang aming sahod kahit katiting. Kuya Feng. Tatanggapin mo ba kami? Magaling din naman kami. Ang tuso ng hayop na si Zhao Sihai. 15 taon na kaming nagtatrabaho, hindi man lang tinaasan. Ang aming sahod kahit katiting. Kuya Feng, tatanggapin mo ba kami? Magaling din naman kami. Bago ang barko. May permit, rehistro, at insurance. Hindi ito masama. Nagre-rebelde na kayo, ha? Akala nyo ba mabubuhay kayo nang wala ako? Sarili kong sikap. Ilang taon ba namin pinagsilbihan ang pamilya nyo? Ang tatay mo, nakakatikim ng karne. Kami, kahit sabaw man lang, di makatikim. Tumahimik ka nga. Sino ka ba sa inaakala mo? Akala mo ba matatakot ako sa isang tawag ng tatay mo?
Maubusan kayong lahat ng makakain. Tapos ka na ba? Ano bang gusto mong mangyari ha? Sinasabi mong hindi ko kayang magpatakbo ng barko. Sige, makinig kayong mabuti. Kiang at sa lahat ng mga kasama rito. Kung sino ang gustong sumama sa akin, kay Chen Feng. Doble ang sahod niyo kumpara sa pamilya Zhao. Totoo ba? Ang sasakay sa barko ngayon, makakatanggap agad ng 1 buwang sahod na pampadala sa pamilya. Hindi ako nagbibiro. Sasama rin ako sa'yo. Maghintay ka lang. Babalik ako at sasabihin ko kay Papa. Tingnan natin kung paano ka babagsak. Kiang, ilista mo ang mga pangalan ng ating mga kasama. Mamayang hapon ipapadala ko na ang pampadalan nyo. Yefeng 2. Simula ngayon. Ikaw ang magiging buhay ko. Saan mo planong mangisda susunod? Noong huli akong pumalaot sa Kurosyo, nakatagpo ako ng isang daluyan ng agos. Ang malalaking isda ay sumasabay sa agos na yon. Hindi alam ng pamilya Zhao ang daan na yon. Sigurado ka? Mas maganda sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng iba. Bakit, guguho ba ang langit? Papa, parang nagtagumpay na talaga ang bata na si Chen Feng. Bumili siya ng bagong barko. Isang bagong barko na nagkakahalaga ng 88 milyon. Nakabenta lang ng isang huli na nagkakahalaga ng 2 milyon. Nakalimutan na yata niya kung sino siya. Hayaan niyo muna siyang magmayabang ng ilang araw. Malalaman din niya agad kung sino talaga ang nagmamay-ari sa dagat na ito. Kuya Lee, hindi maganda ang huli natin ngayong taon. Mali ang temperatura ng tubig. Mali ang agos. Nakalayo na ang mga isda. Kalokohan, dati rami-rami ng isda rito. Siguradong ikaw lang ang walang galing. Kuya Lee, tingnan mo sa gawing silangan. Iyon ang barko ni Chen Feng. 4. 1, 2, 3, 4. Sumpa ka. Ang mga isdang iyon ay dapat na sa atin. Attention lahat. Iabante ang barko. Lumapit kayo sa bagong barkong iyon. Kuya Feng, paparating si Zhao Li. Mukhang hindi maganda ang pakay nila. Hayaan niyo silang lumapit. Chen Feng, ano ang ibig sabihin nito? Ang pangisdaan na ito ay teritoryo ng pamilya Zhao. Ano ang karapatan mong mangisda rito? Kausap kita, bingi ka ba? Ibigay ninyo sa amin ang mga nakuhan niyong isda. Ito ang fishing ground ng pamilya ko. At ang mga isda ay pag-ari rin namin. Fishing ground ng pamilya mo. Sumagot ba ang dagat ng tawagin mo? Hahaha. Naghahanap ka ba ng away ha? Sugod. Kunin niyo ang mga isda nila. Naghahanap ka ba ng away ha? Sugod. Kunin niyo ang mga isda nila. Pioli, nasa gitna tayo ng dagat. Pag nanakaw ng huli yan, sa tingin niyo ba binubuhay ko kayo para lang umanga? Talunin niyo ko kung kaya niyo. Ihahulog ko kayo sa dagat para pakainin ang mga isda. Magtanda kayo sa oras na to. Piu Zhao, tanggapin niyo po ito. Hindi maaari. Masyadong mahalaga ang regalong ito. Para sa inyo po ang isdang ito. Ipakain niyo na lang sa pamilya niyo. Ang isdang nahuli ko, Chen Feng. Mas gugustuhin ko pang ibigay sa mga nangangailangan. Kaysa mapunta sa mga taong walang hiya. Iligpit ang mga kagamitan, lilipat tayo ng pwesto. Dadalhin ko kayo sa mas magandang lugar. Sige po. Tio Lee. Susunod ba tayo sa kanya? Susunod na mukha mo, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Feng. Yung isda kanina, lampas 100 kilo yon. Ibinigay mo lang ng basta-basta. Ang isdang yun ay nasa bahay ni Tio Zhao. Mas may halaga pa kaysa mapunta sa kamay ni Zhao Li. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang dagat na ito ay hindi pag-ari ng pamilya Zhao. At hindi rin dapat kontrolado ng kahit sino. Wang. Kanina pa po ako naghihintay. 4 na piraso. Maganda ang kalidad. Yun palang isda nung nakaraan. Pinagkaguluhan ng mga customer ko. 3 araw lang, ubos agad. Gusto ko ng pangmatagalang kontrata. Lahat ng tuna na mahuhuli mo. Bibilhin ko lahat. Tungkol naman sa presyo. Susundin natin ang presyo sa palengke sa araw na yon. Dagdagan ko pa ng 10%. Wang, tatanggapin ko ang kontratang ito. Pero sa ngayon, 1 bangka lang ang meron ako. Hindi kakayanin ang demand.
Kaya heto po, dala ko ang aking katapatan. 1 milyong down payment. Para makatulong sa pagpapalaki ng fleet mo. Sige, pipirmahan ko. Itay. Enner. Wang, eksklusibo bang kontrata yan? Dapat sa atin ang lahat ng isda. Manahimik ka. Isang hamak na manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Pumirma lang ng kontrata. Akala mo kung sino ng sikat. Hayaan mo siyang magsaya muna. 30 taon na ako sa pantalan na to. Hindi ko pa ba kayang disiplinahin ang batang yan? Yefeng 3. Maganda. Ang galing. Ngayon, may dating ka na. Simula ngayong araw. Formal nang bubuksan ang Yefeng Fishing. Sa mga nagtatrabaho sa akin. Buwanan ang sahod. Walang kulang. Bukas ng umaga, tumawag kayo sa Bureau of Maritime. Maghain kayo ng reklamo. Sabihin niyo sa pantalan. May mga gumagamit ng mga ilegal na kagamitan sa pangingisda. Tandaan niyo, anonymous report lang. Huwag niyo hahayaang matunton kayo. Inspeksyon ng Maritime Patrol. May nag-report na ilegal ang pangingisdan niyo. Gumagamit kayo ng mga kagamitang bawal. Sino ang may-ari ng bangka? Aaanunsyo ko na kailangang inspeksyonin ang lahat ng bangka. Ako ang may-ari. Sumusunod kami sa tamang batas sa pangingisda. Isang kawayan, isang linya. Hindi na kailangan ng lambat. Hindi ba't sumunod kami sa batas? Sa kanyo malalaman kapag na-inspeksyon na. Hindi ba't barko ito ni Chen Feng? May nagmamanman ba sa kanya? Sino pa nga ba? Lene. Si Zhao Li ang nagpapagulo kay Feng. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tumahimik ka. Kumpleto ang mga dokumento. Sumusunod sa regulasyon ang mga kagamitan. Walang mga huling ipinagbabawal. Pasado ang lahat ng 3 barko. Siguradong may itinatago sila sa loob. Mga ipinagbabawal na gamit. Siguradong yung elektronikong pambihag ng isda yon. Pero ang isang isda niya, daan-daang libo ang halaga. Paanong walang problema? Enner. Zhao. May sinusunod kaming standard na paraan sa pag-inspeksyon. 3 beses naming sinuri at walang problema. Duda ka ba sa amin? Profesional na paghatol. Tapos na ang pagsusuri. Masaya ka na ba? Ikaw. Huwag kang magsaya ng maaga. Darating din ang panahon na mahuhuli ka rin. Bumalik ka at sabihin mo sa ama mo. Ano man ang balak nyo. Harapin nyo ako ng diretsyo. Huwag kayong magtago sa likod ng telepono. Ligpitin ang mga gamit. Lalabas na tayo ng dagat. Feng. Tama ang sinabi mo. Hindi titigil ang pamilya Zhao ng ganoon lang. Kaya hindi tayo pwedeng umasa lang kay Emre. Wang. Ang kwento ng dagat na ito. Dapat malaman pa ng mas maraming tao. Tuna ng Kurosyo, napakalakas ng hatak nito. Napakabangis ng puwersang ito. Heto na. Sa mga gustong malaman pa, paki-follow po. Ibinabahagi ko ang proseso ng pangingisda ng Lev. Noong nagtatrabaho pa ako sa barko noon, hindi man lang ako makalapit sa dagat. Papa, hindi maganda ang nangyayari. Nagli-live streaming ang batang si Chen Feng. Lahat ng tao sa pantalan ay nanonood. Maging ang ating mga mangingisda ay palihim na nakatutok sa kanya. Nakita ko na 70,000 tao ang nanonood sa kanya. 70,000. Ano ba talaga ang ginawa ng batang yan? Swerteng-swerte lang siya. Feng. Tingnan mo ang ating live room. Dumami ng husto ang ating mga followers. Pagdami ng followers, personal na mensahe, at mga tanong. Dumarami ang followers, puro sila humihiling ng susunod na live. Lahat humihiling ng susunod na live. Attention lahat. Hilahin ang mga linya at bumalik na tayo. Mamimigay tayo ng bonus ngayong gabi. Bukod pa rito, pagdating sa pampambukas. Ikabit ang mga kamera sa 3 barko. Kailangan natin ng full view surveillance. Dapat ma-record ang live. Siguraduhin din ang kaligtasan. Huwag kang umiyak, kakasimula pa lang nito. Putulin ang koneksyon niya. Tignan natin kung paano siya mag-o-online. Satellite internet ang gamit namin sa dagat. Hindi nila iyon mapuputol ng ganoon lang.
Wala kinalaman ang internet niya sa base station sa Pantalan. Ayos lang yan. Papa, tungkol doon sa live nila. Hindi mapuputol ang internet nila. Kung ganoon, putulin ang pinagkukunan niya. Hindi ba't may mga tauhan siya? Kunin niyo sila para sa akin. Imbitahan niyo sila sa isang tsaa para kausapin ko. 50,000 bawat isa. Pang-seguridad nila. Papuntahin niyo rito. Doble ang bayad. Ang kailangan niyo lang dalhin ay ang isang bagay na ito. Anong bagay yon? Ang coordinate ng pangingisda ni Chen Feng. Feng, may problema tayo. Sina Lauma at Dalyu ay umalis na. Pumunta sila sa pamilya Zhao. Narinig ko lang mula sa pier. Malapit sa maliit na kainan doon. Nagbigay ang pamilya Zhao ng 50,000 sa bawat isa. Doble ang sahod. Sabi pa nila, may dala silang isang bagay doon. Feng, yung mapa ng dagat mo. Hindi ba't nasa kabin ito? Nasa kabin yon. Kopya lang iyon. CJ. Ang coordinate na yon ay kay Chen Feng. Yung nakahuli ng 5 isda noong nakaraan. Yung posisyon na yon. Pa, dahil mayroon na tayo nito. Diretso na tayo bukas. At ubusin natin ang mga isda doon. Hahaha. Chen Feng. Kalkulado mo ang lahat. Pero hindi mo inakalang ang sarili mong mga tao. Ang tatalikod at mananaksak sayo. Maghahanda na ako ng barko ngayon. At lalayag tayo bago pa man madaling araw. Sa pagkakataong ito, titignan natin kung ang batang iyon ay makahuli kahit isang isda. Yung 2 buhayang iyon. Feng, napakabuti mo sa kanila. Bakit nila nagawang pagtaksilan ka? Feng, hindi ka ba nag-aalala? Bukas, barko ng pamilya Zhao ay pupunta sa posisyong iyon para kunin ang ating mga isda. Sino ang nagsabing inilagay ko ang tunay na coordinate? Sa kabin. Yung kopya ng mapa na iyon ay nagmamarka sa Kurosyo. Yung outer reef belt. Puro maling bato lang ang nasa ilalim doon. Wala pang makikitang tuna. Kahit isang lapu-lapu ay wala. Feng, matagal mo na palang napaghandaan ang mga ito. Bukas, dadalhin ko kayo sa totoong destinasyon ng mga isda. Bilisan niyo ang paggalaw. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang magandang lugar. Siguradong mapupuno ang mga lalagyan natin. Chen Feng, ang mga isda sa dagat na ito ngayon ay pagmamay-ari na ng pamilya Zhao namin. Maghintay ka na lang at mumanga habang kumakain ng hangin. Sa Zhao Family Yefeng 2. Sa Zhao Family Jiu Feng. Magtipon na. Maging alerto kayong lahat. Chen Feng. Nakahuli ng 5 malalaking tuna noong araw na yon. Ikalat nyo lahat ng pain. Walang silbi ang simpleng pagpapakain lang. Nabalitaan ko na ang pain na gamit ni Chen Feng ay gawa sa sarili niyang sikretong timpla. Lei, puro tingga ang nasa ilalim ng dagat dito. Magulo ang agos ng tubig. Hindi gusto ng tuna ang ganitong klaseng lugar. Ano bang alam mo? Kung kaya ni Chen Feng na makahuli roon, kaya ko rin, Zhao Li. Maghintay ka. Tio Li, 3 oras na kaming naghihintay. Pero wala man lang kahit maliit na isda na kumagat. Sigurado, hindi lang tayo sa tamang oras. Ngayong hapon palalabas ang mga tuna. Tio Li, pangatlo na yan. Isa na namang 150 kilong isda. Hilahin mo na pataas. Sige po. Feng, naubusan na ng lakas ang isdang yan. Konting hila pa, makakaahon na yan. Huwag kang sumigaw sa public channel. Naririnig tayo ni Zhao Li. Hahaha. Ayos lang na marinig niya. Feng, may kumagat na naman. Mas malaki pa ito. Siguro nasa 200 kilo yan. Chen Feng, niloko mo ako. Niloko kita, ikaw ang nag-utos sa akin na magnakaw ng mapa. Niloko kita, ikaw ang nag-utos sa akin na magnakaw ng mapa. Ako pa ba ang nag-utos sa'yo? Sa bahura nagpapakain ng isda. Bahura. Ang sabi niya sa bahura. Feng, bilib na ako sa'yo. Sarili mong mga coordinate ang ginagamit mo, di ba? Hindi ba ikaw? Mula noong unang araw na nakilala ko ang dalawang yan. Nag-iingat na ako. 3 taon na akong sinasaksak ng pamilya Zhao. Kailangan kong matutong mag-ingat. Ngayong araw, sapat na ito para sa down payment ni Eng Wang. Ang matitirang pera, ibibigay ko bilang dobleng bonus sa ating mga kasama.
Darating na naman ang taunang kompetisyon. Darating na naman ang taunang kompetisyon. Malapit na ang deadline. Ang kampiyon ay si Tio Zhao na naman, di ba? Iyon ay dahil hindi sumali si Chen Feng noon. Siguradong sasali na siya ngayong taon. Kompetisyon ng pangingisda. Sage, Chen Feng. Hello, ako ito. Tulungan mo akong maghanda ng isang isda. Yung malaki. Ipadala mo sa barko ko bukas ng gabi. Yeah. Ikalawang hatol, pangunahing hatol. Dagat. Mga alituntunin sa loob ng 8 oras. Bawat barko ay manginsida. Pagbalik sa daungan, titimbangin ang huli. Ang may pinakamabigat na individual na isda ang mananalo. Lahat ng kalahok na barko ay dapat may wastong lisensya sa pangingisda. Bawal ang paggamit ng lambat, pampasabog o kagamitang pangkuryente sa isda. Ang lalabag ay madidiskwalipika sa kompetisyon. Papa, naitago ko na ang lahat. Ang 180 kilong ipinadala kagabi. Naitago ng mabuti. Huwag na huwag mong ipakikita sa iba. Yefeng 2. May kumagat na malaking isda. Huwag mong hayaang makawala, panatilihin mo ang kapit. Sa kompetisyong ito, siguradong panalo tayo. Magaling talaga ang pamilya Zhao. 180 kilo. Mukhang ngayong taon. Si Tio Zhao na naman ang magiging kampiyon. 183. 183 kilo, 183. 183 kilo. Ano, mga kasama? May lalaban pa ba? Tio Zhao, gaano nakatagal patay ang isdang ito? Anong patay na? Bagong huli ko lang ito. Kakahuli lang na buhay na isda. Dapat matingkad na pula ang hasang nito. Pero ang hasang ng isdang ito ay kupas na talaga. At ang tigas ng katawan nito ay patay na ng mahigit 10 oras. Sa ika-12 paligsahan sa pangingisda. Sihai Fishing Club. Mandaraya. Ang laki nito. 780. Top class deep sea cage farming. Bluefin tuna. 280 katis, buhay na isda. Ito ang karapat-dapat na. Kampiyon ngayong taon. Chen Feng. Dahil sa'yo, napahiya ako. Sa harap ng lahat. Napahiya ako. Ang utang na ito. Pagbabayaran mo ng gandaang beses. Boss Lei. Pa-order ng 50 set ng kagamitan sa tuna. At 3 kahon ng heavy-duty fishing line. Chen Feng. Wala kaming stock niyan ngayon. Hindi lang basta wala. May nakareserba na niyan. Lahat yan may nakareserba na. Boss, pa-order ng 50 set ng kagamitan sa tuna. 3 kahon ng heavy-duty fishing line. Chen Feng, wala kaming stock niyan ngayon. Chen Feng, hindi sa ayaw kitang bentahan. Pero tumawag si Boss Zhao kahapon. Sa susunod, huwag ka nang magpakita sa pantalan na ito. Kahit krudo, hindi ka makakabili. Sabihin mo kay Old Liu kung aling gasolinahan ang manghahas na magbenta sa atin. Papasuri natin sa mga bombero. Mga hayop gusto nilang ibaon tayo sa hirap. Feng, nakipag-ugnayan na ako sa kabilang bayan. Sa dealer ng isda. Pero nung narinig ang pangalan mo, binabaan agad ako ng telepono. Pinutol nila ang supply ko. Para mamatay ako sa hirap dito sa Pampang. 3 malalaking barko. Nakatengda lang sa pantalan. Boss Chen, hindi ka maglalayag ngayong araw.
Akala ko ba magaling ka? Kampeon sa pangingisda. Sikat sa live streaming, di ba? Bakit pati kawit hindi ka makabili? Sabi ng tatay ko. Simula pa lang ito. Mula ngayon dito sa pantalan. Pati tubig na maiinom hindi ka makakabili. Tignan mo, Chen Feng. Kayang harangan ni Zhao Zihai ang mga tindahan dito. Pero hindi niya kayang pigilan ang galing sa ibang lugar. Ang kargamentong ito ay ipinadala ko. Mula mismo sa capital city. Sapat na yan para sa 2 buwan mo. Enr. Wang. Tatay, nagpadala ng supply si Enr. Wang mula sa kapital. Hindi natin sila mahaharangan. Hindi natin mapuputol ang supply nila. Kung ganoon, iba ang gagawin natin. Yeni, bukas, gamitin mo ang maliit na bangka. Lumayag ka sa dagat. Maghanap ka ng pagkakataong mahabol sila. Tandaan mo. Pag naabutan mo sila, itulak mo sa dagat. Kanang timon. Ano? Anong nangyayari? Sino ang nagmamaneho ng barko? Zhao Li. Binasagi ng barko mo ang sa akin, Chen Feng. Tapos ka na. Nakita ng lahat ang ginawa mo. Sadyang binangga ng barko ni Chen Feng ang amin. Nahulog tuloy ang anak ko sa tubig. Ang sakit ng binti ko. Kayo na ang humusga rito. Ang barko ni Chen Feng. Sadyang binangga ang barko ng anak ko. Naitulak niya ang tao sa dagat. Nasaktan pa ang binti niya. Gusto ko magbayad ka ng 5 milyong piyos. Kulang ng kahit piso, hindi ako papayad. Tingnan niyo ang binti ni Zhao Li, sugatan. Tingnan mo ang benda na yan. Sandali lang. Si Chen Feng, tuwing lalabas ng dagat ay naka-livestream. May mga hisi 360 degree ang barko niya. Na-record ang lahat ng nangyari kanina. Hindi ba't kunwari ay nasaktan lang ang binti niya? Sino ang nag-ulat? Ako. Narito ang ebidensya. Tumayo na kayo at sumama sa amin. Sabi ko, tumayo kayo. Papa. Pinagtatawanan na ako ng buong internet. Ang mga video na yon, daan-daang milyong tao na ang nakapanood. Lauhey, ako ito. Yung mga bulok na pakain ng isda sa bodega sa pantalan. Ibuhos nyo lahat sa akin ngayong gabi. Dalhin nyo sa laot. Itapon nyo sa paligid ng puk pangisda ni Chen Feng. Kapag nalusaw ang mga bulok na pakain na yon, magtatakbuhan ang lahat ng tuna. Titignan ko kung paano siya manghuhuli. Chen Feng, hindi ba't umaasa ka sa puk pangisda? Na yon para yumaman. Gagawin kong isang malaking kanal ng dumi. Ang puk pangisda mo. Tingnan natin kung ano ang ipanglalaban mo sa akin. Ang agos ng dagat ngayong gabi. Tila lihim na nagbabago ang direksyon. Ang tubig na ito. Anong klaseng amoy ito? Feng, kuya. Tingnan mo sa loob ng tubig. Ang daming bulok na pakain at mga patay na isda. May nagtapon ng mga panis na pakain. Sa puk pangisda natin. Sino ang gumawa nito? Mga pating, mga great white shark iyon. Ginugulo nila ang puk pangisda natin. Paano na tayo manghuli ng isda? Kuya Feng, ano na ang gagawin natin? Magtatakbuhan na ang lahat ng bluefin tuna. Kuya Feng, gamitin natin ang mga sibat para paalisin sila. Hindi epektibo ang sibat sa mga pating. Makinig ang lahat sa utos ko. Barkong 3 at 5, huwag kayong magpapanik. Dahil sa mga isda kaya nariyan ang mga pating. Ipaandar niyo ang makina sa pinakamataas na lakas. Sumunod kayo sa akin. Ang likha ng propeller ay makakaabala sa pandaman ng mga pating. Kumapit ng mahigpit ang lahat. Mag-report kayo. Barkong 3, ligtas ang buong crew. 40 taon na akong nasa dagat. Tanging sa mga mata lang ng ilang tao. Ako nakakita ng ganitong klaseng titig. Sino ang gumawa nito? Ang grupo ni Zhao Zihai. Zhao Zihai. Kahit ano pang gawin mo sa akin, ayos lang. Pero mayong dinumihan mo ang puk pangisda ko. Sobra na ang ginawa mo.
Kuya Feng, hindi ka pa natutulog buong gabi. Nakaipon na ako ng pruweba ng mga labag sa batas ni Zhao Sihai. Hindi ako makakatulog hanggat hindi natatapos ang mga ito. Ang kailangan mo. Mula sa siili ng pantalan. Napalihim na kinuha ni Xiao Wang para sa akin. Noong gabing iyon, ang sasakyan ni Lao Hei ay pabalik-balik ng 3 beses. Nakuha lahat sa video. Ginamit niya ang sarili niyang cold storage para itago ang mga bulok na isda. Pagkatapos ay ginamit ang sariling truck para ilipat sa storage ko. Gusto niyang ubusin ang stock ko ng tuna. Sapat na ba yan para makasuhan siya? Ngunit panimula pa lang ito. Chen Feng, ang pinapaimbestigahan ko sa iyo noon. Pinasuri ko na sa kinaukulan. Sa mga nakaraang taon, si Zhao Sihai ay nagbebenta sa mga Japanese restaurant sa syudad ng mga tuna mula sa deep sea net na galing sa fish farm. Lahat ay farm goods. Ipinagpapanggap niyang top grade ang mga ito. 5 beses ang patong sa presyo. Kung ibibigay natin ang mga ebidensyang ito, tapos na ang kumpanya ng tatay ko. Pipigilan mo ba ako? Hindi. May mga bagay na kailangan ng matapos. Lene. Papa. Ang galing ng ginawa mo. Noong dumating ang mga bulok na isda. Sakto at nagkaroon ng abnormal na agos ng dagat. Dumating ang mga pating. Halos mapalubog ang barko ni Chen Feng. Dapat niyang malaman kung sino ang tunay na masusunod sa dagat na ito. Pero, Papa, nitong mga nakaraang araw ay hindi lumalabas si Chen Feng. Nakapark lang ang lahat ng barko niya sa pantalan. Ano sa tingin mo ang ginagawa niya? Siguro ay natakot siya ng husto sa mga pating. Isang lalaking nakikisabit lang sa pamilya. Ano pa bang kaya niyang gawin? Pagkalipas ng ilang araw, siya na mismo ang lalapit para magmakaawa sa akin. Feng, isumit mo na ito sa Market Regulatory Bureau. Siguradong makukulong siya ng hindi bababa sa 5 taon. Hindi bababa sa 5 taon. Ang gusto ko lang ay katarungan. Para magbayad siya sa lahat ng maling ginawa niya. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo. Enger, Chen Feng, natanggap na namin ang mga materyales na inyong isinumite. Ang investigasyon laban sa Sihai Fishing Club ay magsisimula na ngayong araw. Babala ng bagyong Haiyan. Inaasahang papasok ito bukas ng madaling araw. Sa baybay ng ating lungsod. Pinapaalalahanan ang lahat ng mangingisda na bumalik agad sa pantalan para sumilong. Zhao Li, ihanda ang barko. Lalabas tayo mamayang gabi. Ang napakalakas na bagyong Haiyan ay inaasahang darating ngayong alas 8 ng gabi. Nasa kategoryang 10 ang lakas ng hangin. Pinapauwi na ang lahat ng mga barko. Bawal na ang pumalaot. 30 pulang bandila na ang nakataas. 40 taon na akong mandaragat. 2 beses ko pa lang itong nakita. Ito ang pinakamataas na antas ng babala sa bagyo. Babala ng bagyo. Siha number. Sino ang nagpapaandar ng barko? Darating na ang bagyo. Papa, seryoso po ba kayong lalabas ng dagat? Tinatayang aabot sa level 10 ang lakas ng hangin. Tumahimik ka. Ang fish farm na yun ngayon ay sa atin na lang. Atin lahat ang mga isda doon. Zhao Sihai, nababaliw ka na ba? Ang lumayag bago ang bagyo ay pagpapakamatay. Pagpapakamatay. Ako si Zhao Sihai. 30 taon na akong pumapalaot sa dagat na ito. Anong klaseng bagyo? Ang hindi ko pa nasaksihan. Habang mas malakas ang alon, mas mahal ang presyo ng isda. Feng, ang tatay ko. Feng, huwag mong sabihin susundan mo sila. Ang barko mo ay bagong gawa matapos kagatin ng pating. Hindi pang atapos ang pagpapaayos. Ang pumalaot sa ganitong panahon ay tiyak na ikamamatay mo. Alam ko ang ginawa niya. At alam ko ring dapat siyang managot. Pero hindi ko hahayaang mamatay siya sa dagat. Mag-ingat ka. Tay, bumalik na tayo. Masyadong malalaki ang alon. Bumalik, anong babalik? 5 milya pa lang sa unahan. Ay nasa fish farm na tayo. Ang mga tuna roon ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Zhao, pinapasok na ng tubig ang barko. Yefeng 2. Sihai, sumagot ka. Sihai, Sihai. Iulat ninyo ang inyong lokasyon. Si Chen Feng yan. Ano pang ginagawa niya rito?
Kumapit ka ng mahigpit. Tay, tulungan mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Chen Feng, nasaan ka? Si Hai, naririnig niyo ba ako? Nakita kita, kumapit ka lang. Feng, delikado masyado. Hawakan mong mabuti ang tali, bibilang ako ng 3. Hilahin mo ako pabalik. Iligtas mo ako. Parang awa mo na, iligtas mo ako. Zhao Li. Makinig sa utos ko, maghandang humila. Salamat, salamat, salamat. Bakit mo ginawa to? Tumahimik ka muna. Hilahin mo. Tulak. Qiang, bilisan mo ang hila. Darating ang malaking alon. Lahat dumapa kayo. Tay. Ang mga taga-Market Supervision Bureau ay nagpunta rito kanina. Marami silang itinatanong tungkol sa pagbebenta natin ng mga inaalagaang isda. Sino ang nagsumbong? Hindi ko alam pero kasalukuyan silang nag-imbestiga. At isa pa. May nakadikit na anunsyo sa pantalan. Si Chen Feng ang sumulat nito. Nananawagan siyang panagutin ang mga ginawa mo. Iniligtas niya ako. At ngayon ay ipinafhabol niya ako. Ang kapal talaga ng mukha ni Chen Feng. Tay. Kapag napatunayan ng mga otoridad na totoo ang lahat, tapos na ang kumpanya natin. Pero may paraan pa. Ano? Sabihin mong noong araw ng bagyo. Si Chen Feng ang nag-utos sa iyong pumalaot. Siya ang may pakana ng lahat ng simulat sa pool. Tutal, lubog na ang Yefeng 2. Walang makakapagsabi ng totoo. Pagkatapos, kakasuhan natin siya. Pabayaran natin ang barko at ang kargamentong isda. 5 milyon. Maghanap ka ng abogado. Enger. Chen Feng. May demanda rito laban sa'yo. Idinidemanda ka ni Enger. Zhao Sihai. Pinapabayaran niya ang barkong Yefeng 2. Lahat ng nawala nung lumubog ito, nagkakahalaga ng 5 milyon. Ano? Nailigtas ni Chen Feng ang buhay niya, di ba? Ebidensya. Sinasabihan niya si Chen Feng. Tingnan niyong mabuti lahat. Ang taong ito, si Chen Feng. Noong araw ng bagyo, sinadya niyang tumawag. Pinapunta niya kami ng anak ko sa dagat. Sabi niya, maraming atin doon. Totoo ba yan? Pero ang narinig ko, si Chen Feng pa ang nagligtas sa kanila noon. Noong araw ng bagyo, sinadya niyang tumawag. Pinapunta niya kami ng anak ko sa dagat. Sabi niya, maraming atin doon. Totoo ba yan? Pero ang narinig ko, si Chen Feng pa ang nagligtas sa kanila noon. Iniligtas niya ako. Tiningnan lang niya kung buhay pa kami. Ako si Zhao Sihai, 3 dekada na ako rito sa pantalan. Malinis ang konsensya ko. Ngayon, hihingi ako ng hustisya. Walang hiya ka. Kahit ang mga isda ay mandidiri kung itatapon kita sa dagat. Zhao Sihai, sinasabi mong niloko kita para pumalaot. Kung ganoon, sasagutin mo ang 3 tanong ko. Una, noong araw na yon sa pantalan. Daan-daang mata ang nakakita. Ikaw mismo ang nagpaandar ng Yefeng 2. Pinigilan ba kita o hindi? Pinigilan ka naming lahat noon. Narinig mo ba? Nakita naming lahat yon. Pangalawa, noong nawalan ng makina ang barko mo sa gitna ng dagat. Nilusong ko ang sira-sirang barko ko. Hinarap ang bagyong signal number 10. Para iligtas ka. Kasama ang anak mo mula sa panganib. Pangatlo at ito ang huling tanong. Zhao Sihai. Yung mga atin na pinalaki mo. Yung mga peking dokumento na ibinebenta mong premium quality. Ay hawak ko pa rin. Ang pagpapadala mo ng tao para dumiin ang palaisdaan. Nasa akin ang kopya ng CA. At ang paggamit mo kay Zhao Li para manloko. Lahat ng ebidensya ay nasa akin. Balak sana kitang bigyan ng pagkakataon. Pero ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Pagsisisihan mo ito. Papa. Ang mga ebidensyang binanggit niya.
Totoo ba yun? Zhao Zihai. Sinasampahan mo si Chen Feng. Dahil daw niloko kanyang pumalaot. At dahil sa pagkakasira ng barko mo. Magsisimula na tayo sa pag-aayos mediation. Kapitan. Ang aking kliyente, si Emir Zhao Zihai, noong araw ng bagyo, ay nakatanggap ng tawag mula kay Chen Feng na may malaking grupo ng isdang atan sa palaisdaan. Dahilan upang lumabas sa dagat ang aking kliyente na humantong sa paglubog ng Yefeng 2 at direktang pagkalugi ng 5 milyong piso. Iyan ang paratang mo kay Zhao Zihai. May sasabihin ka pa ba? Kapitan ng baryo. Nag-apply ako na magsumite ng ebidensya. Hindi lang tungkol sa noong araw ng bagyo, kundi pati sa nakaraan ni Zhao Zihai. At sa lahat ng iligal niyang ginawa sa nakalipas na 3 taon. Ito ang ikalawang hanay ng ebidensya. Ito ay mula sa 1 linggo bago ang bagyo. Inutusan ito ni Zhao Zihai. Sixia Lauhe sa dead of night. Ibinuhos ang bulok na fish feed sa aking pangisdaan para lasunin ang tubig at palayasin ang tuna. Noong araw na yon, kakaiba ang agos ng dagat. At ang amoy ng bulok ay nakaakit pa ng mga pating. 3 kong bangka ay lahat na pinsala. Sa nakalipas na 3 taon, palaging gumagamit si Zhao Zihai ng pag-aalaga ng tuna para magpanggap na dekalidad na deep sea net cages na inaalagang bluefin tuna at ibinibenta sa mga customer. 5 beses ang patong ng presyo. Mahigit 8 milyon ang halaga. Zhao Zihai, ang kaso ni Chen Feng ay ibinasura na ngayon. Kasabay nito, may hinala laban sa iyo sa ilang paglabag sa batas. At ililipat ka sa mga otoridad ng hudikatura. Para sa hiwalay na paghawak. Mga pautang na may sangla. Pautang sa bangko. Matatapos sa susunod na Lunes, 4.5 milyon. Matatapos sa susunod na Lunes, 4.5 milyon. Matatapos sa susunod na Lunes, 4.5 milyon. Naniningil ang supplier ng 1.2 milyon. Zhao Zong, ito ang aking liham ng pagbibitiw. Ano ang sabi mo? Zhao Zong, magbibitiw na rin po kami. Kayo ang nagpalaki sa amin. Ilang taon na ba? Zhao Zong, inalagaan mo kami. Pero mula rin sa amin. Kumita ka na ng sapat. 3 taon mong pinigilan ang sahod namin ni minsan hindi tumaas. Noong bagyo, itinapon ng dagat ang mga bangka namin. Na parang kusang tumakas papunta sa dagat. Tandaan namin ang lahat ng iyan. Ginoong Zhao Zihai. Ang pautang mo sa bangkong ito ay due na. Ayon sa kontrata. Ang lahat ng ari-arian mo. Kasama ang club na ito. Ay ICs. Tay. Kakatawag ko lang kay Tio Zhang. Kay Tio Li, kay Emre. Wang. Pero wala silang sumasagot. Yung mga dati mong kinakaibigan na parang magkakapatid. Na mga taong iyon. Lahat ay hindi sumasagot sa telepono. Kung gusto mong pumunta roon, huli na. May ilang landas na ikaw mismo ang pinili. Wala nang natira. Wala na talaga. Kung lalapit ka sa kanya para magmakaawa. Chen Feng, pumunta ako rito. Para makipag-usap sa'yo. Sabi mo, na-freeze na ng bangko ang club. Matatapos na ang pautang sa susunod na linggo. Lahat ng customer ay nagpa-par fund na. Lahat ng empleyado ay nagsipag-alisan na. Ako, si Zhao Zihai. 30 taon na ako sa pantalan. At hindi pa ako kailanman humingi sa kahit sino. Ngayon, pumunta ako para hilingin sa'yo. Na binigyan ako ng bangko ng 15 araw. Hindi mabubuo ang 4.5 milyon sa loob ng 15 araw. Wala na ang club. Kaya mo ba o hindi? Tulungan mo akong makalikom ng 4.5 milyon. Basta mailigtas ang club. Bibigyan kita ng share. Alam ko, Zhao. Marami akong ginawang kasalanan sa'yo.
Pinahiya, sinigawan at pinagkaitan kita ng sahod. Pati na ang pagsipa sa gamit mo. Inaamin ko ang lahat. Pero 3 taon kang nanirahan sa pamilya ko. Kumain at tumira sa amin. Kung wala ako, matagal ka nang. Chen Feng, parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Hindi ko na kailangan ng kahit ano. Mabuhay lang ang club. 30 taon kong pinaghirapan yan. Kuya Feng, patawad. Ang mga nakaraan ay puro pagkakamali ko. Ang tagpong ito, hindi mabilang na beses ko nang naisip. Akala ko ay matutuwa ako. Pero hindi pala. Zhao Zihai. Hindi sa akin ka yumuyuko. Yumuyuko ka. Sa sarili mo. Bunga ng 30 taon. Punta kayo sa opisina ko bukas. Dalhin ang lahat ng libro ng accounting. Kuya, tutulungan mo ba talaga siya? Ang dami niyang ginawa sa'yo noon. Hindi ko siya tinutulungan. Ako ay isang negosyante. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. 1 milyon. Para bilhin ang Zihai Fishing Club. Kasama ang lahat ng ari-arian. Ang presyong ito ay mas mataas sa presyo ng merkado. Pero wala nang pagpipilian si Zhao Zihai. 1 milyon. Hindi mo kailangang pumirma. Pa, huwag mong pipirmahan. Ito ang pinaghirapan mo ng 30 taon. Ibenta lang sa 1 milyon. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Maupo kayo. Hinihingi ng bangko ang 4.5 milyon. Ang mga supplier ay 1.2 milyon. Walang kukuha ng luging negosyo. Bukod sa akin, wala na. Mabisa na ang kontrata simula ngayon. Ang Zihai Fishing Club ay pagmamay-ari na ng Yefeng Fishing. Tratuhin mo ba ng maayos ang mga dating empleyado? Mas maayos pa kaysa sa ginawa mo. Kuya Feng, gusto ko sana manatili. Wala na akong ibang mapupuntahan. Wala akong alam na ibang gawin. Bukod sa pangingisda. Wala na talaga akong ibang alam. Pwede mo ba akong payagang magtrabaho sa barko mo? CJ. Pero may isang kondisyon. Magsisimula ka sa pinakamababa. Maglilinis ng barko. Gaya ng pinapagawa mo sa akin noon. Sahod, 2,000. Titignan ko ang performance mo. Ako lang ba? 3 buwan ang nakalipas. Pinalayas kami sa pamilya Zhao. Tumira kami sa loob ng container. Noong gabing iyon, isinangla ko ang pamana sa akin ni nanay. Ang huling alahas. Feng, ang lahat ng sinabi mo. Nagampanan mo na. Yung pinapaimbestigahan ko sa'yo noon. May balita na. Narinig mo na ba ang tungkol sa palengke ng Tsukiji sa Tokyo? Ang subasta ng tuna. Ito ang pinakamataas na uri ng subasta ng tuna sa buong mundo. Napanood nila ang replay ng live stream mo at inimbitahan ka nilang lumahok. Ang taunang subasta ngayong taon ay hindi lang ordinaryong subasta. Para lang ito sa mga pinakamahusay na mangingisda ng tuna. Tayo, wala pa sa atin. Ang nakatapak sa entablado na yon. Ngayong araw, kaya ko kayong pinatawag. Ay para sa isang layunin lang. Dati-rati dito. Mula ngayon, doble ang sahod at buwanan ang bayad. Bawat barko ay bibigyan ng life raft at emergency kit. Pagkatapos ng 30 taon, sa wakas ay nakatagpo rin ng isang boss na itinuturing tayong pamilya. Mas maayos na ang pakiramdam ko. Huwag mo na akong alalahanin. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Magpahinga ka ng mabuti. Ang tahanan at ang negosyo. Ako na ang bahala at magpapatakbo nito ng maayos. Bakit sabi niya? Ay lalaban daw kayo sa ibang bansa. Opo. Tapusin ko lang ang trabaho ko rito. Aalis na ako. Mabuti, mag-ingat ka roon sa labas. Nay, huwag po kayong mag-alala. 40 taon na akong naglalayag sa dagat na ito. Ngayon lang ako nakakita ng taong gumagawa nito. Hindi sapat ang basta manghuli lang. Paunti na ng paunti ang tuna. Ang aquaculture ay paghahanda para sa susunod na 10 taon. Higit na mas magaling siya kaysa sa akin. Feng, lumabas na ang report ng kita noong nakaraang buwan. Ang kabuang kita ng grupo ay lumagpas sa 20 milyong yuan. 5 barko, 80 mahigit na tauhan. Lahat ay kumikita. 0.50 hanggang 2.5%.
Simula pa lang ito ng lahat. Oras mo na para magpahinga. Sabi ni Feng. Hindi nyo kailangang magkuskus magdamag. May kalahating barko pa. Tapusin nyo muna bago tayo mag-usap. Mukhang nagbago na talaga si Kuya. Kapag ang tao ay nasa pinakababa na. Doon lang niya malalaman kung paano tumingin sa itaas. Ang mga isdang ito, Chen Feng. Hindi galing sa amin. Galing ito sa dagat na ito. Ikaw ang naglinis muli sa dagat na ito. Salamat sa inyong lahat. Ngunit ang dagat na ito ay hindi pagmamay-ari ng kahit sino. Ako si Chen Feng, nagkataon lang na maswerte. At nakalamang ng isang hakbang sa inyong lahat. Pero may isa pang hakbang. Gusto kong irepresenta ang mga mangingisda ng tuna mula sa China. At ipakita sa labas ang kakayahan natin. 50 slot lang ang para sa buong mundo. Mula Europa, Amerika at Hapon. Lahat sila ay mga top class na mangingisda. Ikaw ang naunang nakatanggap ng imbitasyon. Mangingisdang Chino. Kailan? Sa susunod na buwan. Dapat mong dalhin ang pinakamagandang huli mong isda. Para ipanlaban sa kanila. Dalhin mo yung pinakamalaki. Tokyo. Feng. Tapos ko na ang mga gamit. Ang sertipikasyon sa pag-export. Naasikaso na ni Emye. Wang. Nasa loob ng bag. Tara na. Huwag kang mailang. Huwag kang mailang. 3 taon na akong hindi nakasuot ng polo. Noong huli tayong magrehistro ng kasal, iyon ang suot ko. Noong araw na iyon, ang suot mo ay isang puting polo. Medyo mahaba ang manggas. Iyon yung hinira mo pa kay Tio Zhao. Sa mga pasahero papuntang Tokyo, pakisundan lang po ang anunsyo. Ang inyong flight ay magsisimula na pong mag-boarding. Kinakabahan ka ba? 3 taon ang nakalipas. Hindi ako makalayo sa pantalan. Dahil nandoon ang ospital ni nanay. Natatakot ako na kapag umalis ako. Ipakakasal ka na ng tatay sa iba. Ngayon, hindi na ako natatakot. Galing China. May bluefin tuna ba sila doon? Hahaha. Hahaha. Feng, pinagtatawanan nila tayo. Hayaan mo silang tumawa. Ang isda ay hindi marunong tumawa. Ikaw lang ang pag-asa ko ngayon. Mga binibini at mga ginoo. Maligayang pagdating sa Tsukiji. Ang unang isda para sa auction ngayong araw. Ay nagmula sa China. Sabi niya, maganda ang kalidad ng isda mo. Pero sa auction ng bluefin tuna, hindi lang isda ang tinitingnan. Tinitingnan din ang pagkatao ng mangingisda. 200. Ang pagkatao ay hindi nasusukat sa nasyonalidad, kundi sa kalidad ng isdang nahuli. Ang unang isda ay mula kay Chen Feng mula sa China. 350 kilo. Mula sa top tier deep sea net. Isang farm-raised na bluefin tuna. Nagsisimula sa 5 milyong yen. 5 milyon at kalahating milyon. 6 na milyon. 6 at kalahating milyon, may tataas pa ba? 6 at kalahating milyon, una. Si M. Yamada yon. Ang pinakarespetadong eksperto sa pag-evaluate ng tuna sa Japan. 5 taon na siyang hindi sumasali sa mga auction. Sabi ni M. Yamada, sa loob ng 50 taon. Ngayon lang siya nakakita ng perpektong distribusyon ng taba. Ngayong araw, nahanap niya na 10 milyong yen. 13 milyon. 35, 130. 130. 11 milyon at 500,000. 12 milyon at 200. 12 milyon at 500. 12 milyon at 800,000 yen. 12 milyon at 800, may tataas pa ba? 12 milyon at 800, pangatlo at huli, sarado na ang deal. 12.8 milyong yen ang presyo. Chen Feng. Nagawa mo. Sa nakalipas na 50 taon. Ito ang pinakamagandang distribusyon ng taba
ng tuna na nakita ko. Para kang nakikipag-usat sa laot. Mga Ginoo at binibini. Sa taunang subasta sa Tsukiji, ang pinakamataas na bid ay mula kay Yi Qianfeng ng China. Mula sa China, Yi Qianfeng. Qianfeng mula sa China. Ito ang unang beses na ang isang mangingisda mula sa China ay nakakuha ng ganitong karangalan sa internasyonal na subasta ng tuna. Karapat-dapat ang isda mo sa ganitong halaga. Qianfeng, ikaw ang naging unang mangingisda mula sa China na nakapagtala ng record sa subastang ito. May gusto ka bang sabihin? Gusto ko lang sabihin, ang laot na ito ay hindi lang akin. Ito ay para sa lahat ng mangingisda ng tuna sa China. Naging mas matyaga lang ako ng isang hakbang kaysa sa kanila. Qianfeng, mangingisdang Chino. Bagong record sa Tokyo. 12.8 milyong yen. Napakalaking halaga para sa isang tuna. Hari ng tuna, hari ng tuna. Ako ang matandang ito. Nag-alaga ng isang tunay na dragon. Pero inakala ko lang na isa itong simpleng hito. 3 taon na ang nakalipas sa loob ng container. May sinabi ako sa'yo. Sinabi ko, hindi na kita hahayaang magdusa pa. Ang medalya na ito ay hindi lang akin. Para sa'yo ito. Feng. Si Feng ba yan? Ina. Hindi ko kayo binigo, ma. Jiufeng, Jiufeng. Ikaw ang hari ng tuna ng China. Paglaki ko, gusto ko ring maging hari ng tuna. Nakabalik na si Feng. Ina, tignan nyo. Ito ang bagong bahay natin. Mula ngayon, hindi na alis ang anak nyo. Pumayat ka at umitim. Pero ang ningning ng iyong mga mata ay naroon pa rin. Mga kababayan, ang Fengya Fishery Group ay formal nang makikipagtulungan sa ating baryo. Ipapamahagi ni Qianfeng ang teknolohiya sa pagpaparami ng tuna sa lahat. Siya ang magbibigay ng semilya. Siya ang magtuturo ng teknolohiya. At siya rin ang bahala sa merkado. Qianfeng, dala mo ang yaman ng buong karagatan pabalik sa atin. Mga tiyo, noong ako, si Qianfeng, ay umalis sa baryong ito. Isang mapalang ang dala ko sa bulsa ko. Sa hinaharap ang karagatang ito. Ay pag-ari na nating lahat. Nandito na ako. Feng, sa tingin mo may dulo ba ang laot na ito? Wala, pero kahit gaano pa kalayo ang lakbayin, mahahanap ko pa rin ang daan pauwi. Pauwi. Dahil nandyan ka sa Pampang.